Nagsimula ang episode ng ang isa sa mga shadow ay nakatali sa kahoy. Ang kanyang hitsura ay nagpapahiwatig na siya ay sadyang iniwan sa labas upang namnamin ang mapait na klima ng isang papalapit na panahon ng taglamig. Ang kanyang kasama, kahit papaano, ay nakahanap ng paraan upang makaiwas sa gayoong paghihirap. Sila ang inutosan ng Silk Master para magdala ng mensahe tungkol sa Reyna. Sinisikap ni Tamak Tijun at mga Witchfinders na pumiga ng impormasyon tungkol sa lugar kung saan nila tinatago ang Reyna. Nanatili itong hindi tahimik at piniling namnamin ang paghihirap na kanyang nararanasan, hanggang sa hindi na niya ito matiis. Sinabi ng Witchfinder General kay Maghra na mayroon na siyang impormasyon tungkol sa eksaktong lokasyon ng Reyna. Ngunit ibubunyag lamang niya ito kay Maghra kung sasabihin nito sa kanya kung nakakakita ba si Boots at kung sasama ba si Boots sa kanila. Ang una niyang tanong ay dahil sa kung papaano nalaman ni Boots ang presensya ng mga shadows sa kampo. Sinabi ni Maghra na nakakakita nga si Boots at sasama nga ito sa kanila. Hindi nasiyahan si Tamak Tijun sa kanyang narinig at lantaran niya itong ipinapakita kay Maghra. Nakipagtalo sa kanya si Maghra at sinabi sa kanya na siya ang prinsesa at siya ang dapat na masunod. Inutusan din ni Maghra ang Witchfinder General na mag-iwan ng ilang kalalakihan upang hanapin si Baba Voss at ang kanyang mga anak. Hindi makatanggi si Tamak Tijun kay Maghra. Pagkatapos ay sinimulan nila ang kanilang paglalakbay upang iligtas ang Reyna. Ipinagpatuloy din ni Baba Voss at mga kasama ang kanilang paglalakbay para hanapin si Jerlamarel. Umaapela si Paris kay Haniwa na kausapin niya ang kanyang ama. Ito ay para, kahit papaano, aliwin siya tungkol sa nangyari kay Maghra. Nag-aalangan si Haniwa at tinanong si Paris kung bakit dapat siya ang gagawa. Sinabi sa kanya ni Paris na hindi mahalaga kung sino ang gumawa nito kundi ang pagbibigay halaga. Huminto sila para magpahinga sa gabi. Pumunta si Baba Voss sa Tagaytay at tinanong si Kofun kung gaano pa kalayo ang dapat nilang puntahan. Nang tumingin si Kofun, nakikita na niya ang Lavender Road sa kabilang bahagi ng lawa. Sinabi niya sa kanyang ama na hindi niya akalain na mahahanap nila ito. Si Baba Voss ay umubo at nagdura ng dugo. Kung gusto niyo po ang videong ito at gusto niyong makakita ng iba pang episodes mula sa channel na ito, mangyaring mag-subscribe po. Ito po ay magsisilbing inspirasyon para ipagpatuloy po natin ang pag-upload ng iba pang mga videos. Habang naglalakbay, tinanong ni Maghra si Tamak Tijun kung paano napunta ang Reyna sa gilid ng kalsada na may kasamang katulong at driver lamang. Sinabi sa kanya ng general na hindi niya lubos maisip kung papaano nangyari ang ganoon sa City of Worms. Dinalhan ni Cora ng pagkain ang nakagapos na si Reyna si Beth. Humingi ng pahintulot ang alipin sa Silk Master. Tinapon lang ng Reyna ang pagkain. May mga pantunog na nakakabit sa kanya, kaya sa tuwing siya ay gumagalaw, susuriin siya ng isang tagapangasiwa at bibigyan ng karagdagang gantimpala kung hindi ito titigil sa paggalaw. Tila nasisiyahan ang Reyna sa kanilang mabuting pakikitungo. Hinahanap-hanap niya kanilang malambing at mapagmahal na pangangalaga. Nakakatulog nga ito sa lubos na kasiyahan. Sina Baba Voss at mga kasama ay naglalakad na ngayon sa Lavender Road. Napadaan sila sa isang sira-sirang gusali kung saan sila huminto at nagpahinga. Sinubukan ni Kofun na humingi ng tawad kay Haniwa tungkol sa nangyari nang matrap sila sa kuweba. Hindi nag-atubili si Haniwa na patawarin siya. Tinanong ni Haniwa si Kofun kung ano ang tingin niya sa kanilang destinasyon. Sumagot si Kofun na kailangan nilang pamahalaan ang kanilang mga inaasahan. Dapat nilang isantabi ang kanilang nalalaman tungkol kay Jerlamarel. Na dapat nilang isantabi na iniwan niya ang kanyang mga anak kung saan ang isa sa kanila ay inabuso at naging halimaw. Naalala rin niya na hindi nila napag-usapan ang kanilang biolohikal na ama nang hindi nalulungkot. Nahulaan na lang nila kung anuman ang dahilan ni Jerlamarel sa kanyang ginawa. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay sa kahabaan ng kalsada nang may matikmang kakaiba si Paris sa hangin. Napasuka siya nito. Sinabi niya na nakatikim ito ng kamatayan na nananaig sa lasa ng lavender. Habang sila ay nagpatuloy, ang lahat ay nagsimulang makaamoy ng napakabaho na naging dahilan upang sila ay maubo at hindi mapalagay. Tansya ni Baba Voss na ito ay naroroon na ng ilang araw o linggo at hinulaan na ito ay amoy ng naagnas na tao. Ang talagang mayroon ay isang nakakatakot na exhibit ng mga pinugutan, binalatan, at mga bangkay na nakasampay at nakabitin na parang billboard. May mga mensahe itong nakatali na nagsasabing, isang bagong mundo ang nasa kabila, at isang bagong Diyos ang naninirahan sa loob. Pumasok at makita, pumasok at hahatulan, pumasok at hanapin ang kamatayan. Masasabi ni Kofun na ito ay si Jerlamarel, at sinabi na ito ay nawawala sa tamang katinuan. Sinabi ni Paris na ito ay maaaring inilagay lamang upang ilayo ang mga umuusig sa mga nakakakita. At alam nilang lahat kung ano ang ginagawa sa mga nakakakita sa kanilang mundo. Sumasang-ayon si Baba Voss kay Paris. Hindi daw ganun lang kadali ang kanilang pinagdaanan para lang bumalik kapag may nakita silang ganoon. Gusto niyang malaman kung para saan ang lahat ng kanilang isinakripisyo. Gusto niyang malaman kung ano ang isinakripisyo ng kanyang asawa. Sinabi niya sa kanila na dapat silang magpatuloy at kahit papaano ay nalaman nila na nasa tamang daan sila. Samantala, ipinadala si Boots upang mag-espiya sa City of Worms. Hindi alam ng mga tao doon na may nagmamasid sa kanila. Pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang naobserbahan kina Tamak Tijun at Prinsesa Maghra.
Gumawa sila ng plano batay sa aktwal na pagkakaayos ng mga gusali at mga manggagawa ayon sa nakita ni Boots. Napagpasyahan ni Tamakti John na isang tao lang ang kailangang palihim na gumawa ng misyon. Nagboluntaryo si Boots ngunit hindi siya pinayagan ng Witchfinder General. Anya, ang kinabukasan ng kaharian ang nakataya at hindi niya ito iaasa sa isang itinuturing nilang kaaway. Si Tamakti John mismo ang tanging gagawa ng naturang misyon. Nagsimulang magbagsakan ang mga katawan habang palihim na pinapasok ng Witchfinder General ang lugar. Sinusubukan niyang alalahanin ang pagkakasunod-sunod ng mga bagay tulad ng mga pader at posisyon ng mga tao habang tahimik niyang sinusundan ang bawat tagapangasiwa. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinaba ang mga ito para maiwasang makaalarma. Walang kamalay-malay ang mga alipin na may isang lalaki na binabali ang mga lieg at tinutulungan ang mga bantay na masagip sa walang kwenta nilang buhay. May naramdamang kakaiba ang isang gwardiya at ang Silk Master. Walang lumalapit sa kanya na tagapangasiwa nang tumawag siya. Sumigaw ang isang gwardiya na mayroong nakapasok na kaaway. Sinubukan ng Silk Master na itayo ang reyna, ngunit kinagat niya ang kamay nito. Sinubukan niyang hanapin ang kanyang kutsilyo at tinulungan siya ni Cora na mahanap ito. Pagkatapos ay sinakal siya ng reyna at sinabi sa kanya na hinding-hindi niya ipapaalam kay Cora kung sino siya nang walang kapalit. Nagpatuloy si Tamakti John sa kanyang kawanggawa. Ang Silk Master ay nasagip ng reyna sa walang kwenta niyang buhay. Sinabi ni Tamakti John sa reyna na ligtas na ito. Pagkatapos ay tinanong niya ang reyna kung paano nangyari ang lahat. Sumagot ang reyna na kailangan na niyang umalis dahil maraming tutol sa kanya. Sinabi ni Tamakti John na babalik sila sa Kanzua sa sandaling siya ay gumaling. Pagkatapos ay tinawag niya si Magra upang lumapit sa reyna. Umiiyak si Magra habang hinawakan ng reyna ang kanyang kamay. Hindi pa rin alam ng reyna kung sino siya. Binitawan ni Magra ang kamay niya at tumayo. Pagkatapos ay sinabihan ni Reyna si Beth si Magra na huwag umalis hanggat hindi niya naririnig ang balita. Ang kanyang sinabi ay nakatawag pansin sa interes ng Witchfinder General. Sinabi sa kanila ng Reyna ang nangyari sa Kanzua. Nawinasak ng dam ang buong lungsod at siya lamang ang iniligtas ng mga Diyos. Sinabi ni Tamakti John na sinira niya ito at nilunod ang lahat kasama ang mga pamilya ng mga sundalo na ilang taon nang nagsisilbi sa kanya at sa pangakong balang araw ay makabalik silang lahat sa kani-kanilang mga tahanan at pamilya. Nagtiis sila ng hindi mabilang na mga labanan at paghihirap para lang sa wala. Ang Reyna ay walang kabuluhang nangatuwiran na kailangan niyang gawin ang dapat gawin upang mailigtas ang kanyang dinastya. Iniisip ni Tamakti John kung ano ang sasabihin niya sa kanyang mga tauhan tungkol sa nangyari at susundan pa rin ba siya ng mga ito kung utusan niya ang mga itong pumunta sa isang lugar. Sinabi ng Reyna sa kanya na hindi niya mga tauhan ang mga ito kundi mga tauhan ng Reyna. Iniisip din niya na gagawin nila ang sinasabi niya dahil siya ang kanilang Reyna. Pagkatapos ay sinabi ni Tamakti John na kailangan nilang muling isaalang-alang ang isang bagay narating ni Baba Voss at mga kasama ang isang makitid na daanan. Napahinto siya at may napansin. Tinanong niya si Paris at sinabi niya na nakakaramdam siya ng panganib. Hindi naniniwala si Haniwa sa kanya at sinabing wala siyang napapansin. Iminumungkahi ni Baba Voss na maghanap sila ng ibang daanan sa paligid nito. Iginiit ni Haniwa na wala siyang nakikita at tinanong pa ang opinyon ni Kofun. Sumasang-ayon si Kofun kay Haniwa. Nagmamatigas na sinubukan ni Haniwa na magpatuloy sa landas nang pigilan siya ni Baba Voss. Naghanap siya ng bato at inihagis sa unahan. Ilang palaso ang tumama kung saan ito dumapo. Sinabi ni Baba Voss na ituro sa kanya ni Kofun ang posisyon ng sa isa sa mga namamana pagkatapos ay naghagis siya ng piko at tinamaan ito. Gustong kunin ni Haniwa ang palaso, ngunit pinigilan siya ni Baulayon. Gusto ni Baulayon na kunin ito para sa kanya. Si Baulayon ay dahan-dahan at tahimik na nagpatuloy sa pagkuha ng mga armas. Nakahanap siya ng espada at nakapanya ang palaso. Nang sinusubukang makabalik, may nahulog na palaso at may tumama sa kanyang hita. Siya ay mapalad na ang lahat ng iba pang mga palaso ay hindi tumama sa kanya. Tumakbo si Haniwa para iligtas siya. Sinigaw ni Kofun ang pangalan niya para pigilan siya. Isang lalaki ang sumigaw na ihinto ang pag-atake. May sumigaw at nagtanong kung siya si Haniwa. Sumagot si Haniwa na siya nga ito. Tinanong din niya kung sino ang sumigaw ng pangalan ni Haniwa. Sumagot si Kofun gamit ang kanyang pangalan. Sabi nung lalaki na mga anak sila ni Jerlamarel. Pagkatapos ay sinabi niya na sa hindi kalayuan ay isang tulay at sa kabila nito ay ang House of Enlightenment. Tinanong ni Paris kung mayroong manggagamot sa lugar na iyon. Sinabi sa kanila ng lalaki na ang mga anak lamang ni Jerlamarel ang pinahihintulutang magpatuloy sa kabila ng puntong iyon. Sinubukan nilang umapela sa kanya, ngunit hindi sila nagtagumpay. Nagtalo si Kofun at Haniwa kung tutuloy o hindi. Pumagit na si Baba Voss at pinaalalahanan sila kung ano ang pinagdaanan nilang lahat para lang doon. At tinatanggap niya ang katotohanang darating ang panahon na ang bawat bata ay kailangang tumawid ng tulay ng mag-isa. Naalala niya na siya ay tumayo sa isang pader ng mga bato at nakipaglaban para sa kanila mula noong araw na sila ay ipinanganak at nagpatuloy sa pakikipaglaban para sa kanila. At iyon ang ginagawa ng isang ama para protektahan ang kanyang mga anak. Ngunit dapat ding malaman ng isang ama kung kailan ang oras upang palayain ang kanyang mga anak upang mahanap nila ang kanilang sariling landas. At dumating na ang oras na yon. Ayaw maniwala ni Kofun sa sinabi ni Baba Voss tungkol sa pagpapaalam. Humingi siya ng suporta kay Haniwa. Si Haniwa, sa halip, ay nagsasabi ng kabaligtaran. Sinabi niya na nakatira sila sa ibang mundo kaysa kay Baba Voss. At idinagdag niya na hindi talaga nila naiintindihan ang isa't isa, kaya dinala sila ni Baba Voss doon. Pinabulaanan ni Baba Voss na mali siya.
na hindi sila nakatira sa iba't ibang mundo dahil sila bilang kanyang mga anak ay ang tangi niyang mundo mula noong araw na sila ay ipinanganak. Idinagdag niya na maaaring siya ay bulag tulad ng sinuman ngunit nakikita niya silang dalawa at patuloy niyang makikita ang mga ito. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na dapat na nilang makita ang tunay nilang ama. Niyakap siya ni Kofon at sinabing siya ang tunay niyang ama. Pagkatapos ay nagpaalam si Baba Voss sa kanila. Kinuha ni Baba Voss si Bao Lion at sinabihan silang laging alalahanin ang kanilang ina habang papalayo ito. Nanatili si Paris sandali at sinabi sa kanila na ang kakayahan ng paningin ay maaaring nakakabulag. Na si Jerlamarel ay ang kanilang biological na ama at siya ay nakakakita, ngunit hindi ito Diyos. Sinabi rin niya sa kanila na kung magsisimula silang bumuo ng isang bagong mundo, ito ay dapat na isang mundo para sa parehong nakakakita at sa hindi nakakakita na walang mga Diyos sa kanila. Pagkatapos ay nagpaalam na rin siya sa kanila, sinabi ni Haniwa na hindi siya makapaniwala na iniwan sila ni Baba Voss. Sinabi sa kanya ni Kofon na sila ang nang-iwan. At nagpatuloy sila sa kanilang landas. Sinabi ni Paris kay Baba Voss na pinabayaan niya ang kanyang mga anak nang naabutan niya sila. Sinagot ni Baba Voss na marahil ito ang pinakamahusay na paraan upang maprotektahan ang kanyang mga anak na papaniwalain silang huminto siya. Tinanong ni Paris kung sinabi sa kanya yon ni Magra. Tumango si Baba Voss. Pagkatapos ay sinabi niya kay Paris na ang tanging tahanan niya ay kasama ang kanyang mga anak. Wala na siyang iba. Pagkatapos ay nagtanong si Paris, so mananatili tayong malapit. Sumagot si Baba Voss na mananatili nga silang malapit sa mga bata. Tinawid ni Haniwa at Kofon ang tulay patungo sa House of Enlightenment. Tila iniisip nila kung ano ang nasa kabila ng tulay. Nang malapit na silang makarating sa kabilang dulo, biglang bumungad sa kanila ang isang nakakasilaw na liwanag. Maraming salamat sa panonood at marami pong salamat sa mga nag-subscribe. Hanggang sa susunod pong episode.